Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang palang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga pintanil ng mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos administration sa katagalan mga kabayan, ang kanilang mga paninira ay bagay-totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa ating listahan, ang nanguna po, si Robel Ferrer Official. Meron siyang 100 po na mga comments. Nandiyan rin po si Ma'am Shane Simal. Meron siyang 53 na mga comments. Eduardo Cartera. Meron siyang 50 na mga comments. Inge Mentiza. Meron siyang 35 na mga comments. And Pasita Gonzales. Meron siyang 28 lahat ng mga comments. Again, kasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga viewers na lagi pong nagla-like at saka lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also, iyak na rin po natin ang ating mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Marie Cres, Katita Darl, Pusong Inami, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Castillejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Fez Calante, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin makabayan ang nabigay sa atin ng super thanks o pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much po kay Ma'am Carclia F. Nabigay sa atin ng $10 US. Thank you so much. Well, I miss you also, Ma'am Carclia. Thank you po, thank you. And also, i-greet natin po ang ating pong mga early birds or yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa ating comment section. Dyan po sa baba, nandyan sila si Ma'am Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Ma'am Trixie Belia, Emily Timaho, Rose B. Nandyan po kasama natin si Eme Sarino, Maria Cristina F. Manimbao, Philip Pilipina from Hawaii. Shoutout daw sa kanyang anak na nandyan sa Makati City. Hi to BGA Solo Surveyor. Siya po isa po sa supporters sila ni Ma'am Lentek and Ma'am Carclia. Thank you so much po. Nandiyan po si Maria Marilyn Embido Bautista. Hi to Liani Reed. Nandiyan po si Anod, si Ritz Insaine, Mila Valdez, and hi to Christina Buenafe. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? How's your Tuesday morning? And of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron po tayong very energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Okay, so dyan po sa ating mga kababayan po nakagigising pa lang at saka wala pang energy, don't worry. Nandito po si Sir Ivan. Painitin ko po ang inyong umaga kasi marami po tayong baon po na mga pasabog mga kabayan. Lalong-lalo na si Mayor Alfred Romualdez ng Tacloban City, sumabo mga kabayan. Parang sinampal po yung TAPS Coalition, yung mga Alipores po ni Digong, yung organizer po ng Nausog Rally mga kabayan. Kasi nga sumusobra yung gunggong na yun eh. Di ba kabi-kabila po ng mga interview mga kabayan, lahat na nga ng mga vlogger po ng mga kabilang kampo, yung mga anti-Marcos, yung mga DDS na mga vlogger, pati po sa SM ng mga kabayan, talagang siniraan nila ito pong Tacloban City mga kabayan. Siniraan po si SMR, siniraan po si FL, at saka ito pong si PBBM mga kabayan, siniraan nila.
Kasi nga sumakay sila doon sa sa sinabi po ni Digong Makabayan, 'di ba? How many days ago nagpalabas po ng open letter si Digong. So yun nga, sabi niya dahil sa nangyari po sa Nausog Rally kung bakit hindi daw ito natuloy at saka parang pinigilan po, kagagawan daw ito ng Marcos Admin Makabayan. So doon pa lang po sa statement po ni Digong, nag-assume sila kaagad, sinakyan kaagad, tinira nila si FL, tinira nila si PBM, tinira si SMR, pati po yung mga official po ng Tacloban Makabayan and also si Gob Pitilla tinira po. Kaya nagsalita na ito pong si Mayor Alfred Romualdez. Mamaya papakita natin yung Makabayan. And also siya nga pala, kahapon pasensyahan niyo po si Sir Ivan kasi wala po tayo. 'Di ba lagi po yung lagi po yung sinasabi sa inyo kapag Monday very busy talaga si Ivan. So kasi nga pag Sunday Makabayan dito po sa ating mga bagong viewers, mga bago po mga subscriber, kapag Sunday kasi para siyang Monday dito po sa Saudi Arabia. So napaka-busy po, parang Monday siya. So mahirapan po tayo na i-divide po ating oras kasi pag uwi na si Ivan po Sunday evening, medyo late na Makabayan. Kasi kapag mag-vlog pa si Ivan, baka siguro ang tulog ko mga 2 hours na lang eh. So sobrang kulang. Everyday nga ang tulog ko Makabayan, parang happy na ako makaabot ako ng 5 hours na tulog everyday. Totoo yan. So anyway, so kaya hindi ako mag-vlog po. Minsan nandyan po si Ivan, minsan wala kapag Monday. Okay? So at least aware hong lahat. But anyways Makabayan ko, well, before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga issue, kasi nga alam niyo po Makabayan, meron po tayong konting problema naman, konti lang naman. Kasi nga ito po rin po Paumuno rin po ito ni Chess Escudero dyan po sa Senado bilang isang Senate President. Di ba sa ating last vlog Makabayan, napag-usapan natin po si Chess na parang nagmukha siya ditong naging abogado po at saka protector po ng Pogo, abogado ni Mayor Alice Go, saka para pong protector po ng Pogo. Yun po ang pagkakaintindi po ng majority po ng taong bayan. Kahit hindi po galing sa aking Makabayan, kahit doon po sa ibang mga upload po ng mga mainstream media, doon po sa mga doon po sa ibang mga kaibigan natin po ng mga vlogger, tingnan nyo po yung baba ng comment. Kapag napag-usapan nila itong si Chess Escudero, wala pong pumabor kay Chess Makabayan. Kaya doon po sa Inquirer.net, sa ABS-CBN, sa News 5, na kung saan yung pong pagsagot ni Chess na tungkol doon kay Mayor Alice Go Makabayan, kahit isa, wala kayong mabasa doon na pumabor kay Chess. At lahat po nag-isip ngayon na baka naging na Makabayan, alam nyo na po. Baka naging protector po ni Digong. Kasi nga, DDS. Diba Makabayan? So anyways, ipapakita ko muna sa inyo. Ito po sneak peek Makabayan tungkol po kay Chess. Kasi nga pag-usapan natin siya mamaya. Tungkol kasi dito po sa Absolute Divorce Bill. Diba? Happy po. Actually, majority po sa taong bayan, majority po sa mga netizens na gustong-gusto talaga na may pasa po yung Absolute Divorce Bill. Alam mo natin yan, nakikita rin po natin yan dyan sa comment sa baba, as in marami pong pumabor sa Divorce Bill. Kaya Makabayan, kahit nakapasa na ho yan doon sa Kamara, di ba, third reading at saka hanggang sa final reading, pumasa na ho yan. Pero siyempre Makabayan, dadaan pa rin po yan doon sa Senado. May problema. Bakit? Kasi nga Makabayan ko, naalala ko, nung pumasa na ho yan doon po sa Kamara, merong statement na ilabas po itong si Chess Escudero. Ano yan, Sir Ivan? Ito po tungkol po sa Divorce Bill Makabayan. Kasi ang sabi niya, ang personal stand ko ay ito. Mas nais kong palawakin at affordable at accessible yung annulment na nasa family code natin ngayon. Sa papaanong paraan, sabi niya, payagan ang PAO na tanggapin ang mga kasong ito. Nagsabi na ang Supreme Court na hindi na kailangan ang psychologist para mapatunayan ang psychological incapacity. At pangatlo, at mas maliwanag, i-define ng Kongreso kung ano-ano ang makukonsider ng psychological incapacity. Ang ibig sabihin, in short term, pabor pa rin siya sa annulment Makabayan. Diba? Correct if I'm wrong. Pabor pa rin siya sa annulment. Pero ang plano niya Makabayan, gusto niyang paamindahan po yung annulment. Bakit maraming ayaw po sa annulment? Bakit si Ivan? Unang-una, napakamahal po Makabayan. Napakamahal talaga ng annulment. Yung nakaka-afford niyan, yung mga may kaya talaga, yung medyo mapera Makabayan. Kasi nga pinaka cheaper price po na mag-file ka ng annulment Makabayan, 500,000 ho yan. Totoo yan, di ba? 500,000 ho yan. Pinakababa siguro, mga 400,000 plus, basta 500,000 Makabayan. Mahal talaga yan.
Unlike dito po sa divorce, kasi nga ayon po sa aking kaibigan mga kabayan na nandito sila sa ibang lugar, nagpa-divorce sila. Kung i-convert ito sa Philippine money, hindi na ito aabot po ng mga 200,000 yata mga kabayan if not mistaken, or 100,000. Ganun pagkasabi niya. So versus doon sa 500,000 mga kabayan. Baka siguro ang itong divorce bill, ang diborsyo kapag magkapasa yan dyan po sa Pilipinas, so ang magastalan dito siguro mga 100,000 or pababa mga kabayan. So ayon po yan sa aking kakilala na nakaranas nag-file po ng divorce doon mga maraming years na mga kabayan. Okay? So maraming umalma dito po sa statement ni Chess. Kaya nga laging sinasabi dito, okay ba talaga nandiyan si Chess po sa Senado mga kabayan? Lalo na. The same pa rin po mga kabayan, tungkol pa rin po kay Chess kasi nga mayroon pong balita kahapon, that is afternoon yata lumabas to, na marami pong mga panukala na mga batas na nakapasa na ngayon sa Kamara ng Kabayan, as in final reading na, as in pasado na mamimiligro rin po dyan mismo sa Senado. Kung ano yan, pag-usapan natin yan mamaya mga kabayan. Okay, so anyways mga kabayan ko, pag-usapan mo natin po yung nangyari po sa Tacloban nito pong Mausog Rally. Kasi sila po'y naninira mga kabayan, nanira pa ng mga gonggong nito. Kasi nga doon po sa kung maalala ho natin, di ba, that is 7 days ago yata yon na meron pong interview itong si PBBM. Di ba meron interview si PBBM, napag-usapan niya doon yung sa Tacloban City Makabayan. Nalaban natin yan. At saka sumagot si PBBM doon na sabi niya na wala dang nagawa yung previous administration sa panahon pa doon ni GMA, ni Little Girl, hanggang doon panahon po lang ni Pinoy, dumating po itong si Duterte. Isa pa na po kay Duterte makabayan, malaki po ang budget niya dito po para po sana dito po sa Tacloban City. So ngayon, di ba sabi PBBM na hindi po yan natugunan po ni Digong, bagkos hindi po tinapos makabayan. May problema po yung proyekto ni Digong dyan po sa Tacloban City. Abay generalize makabayan, alam niyo po itong mga gonggong nito, ito po mga papanirang tao, ito po mga yung TAPS Coalition, ito po mga alipores po ng SMNI, ang kanilang po mga vlogger, hindi naman sila kasi journalist, vlogger lang makabayan. Kasi nga, lagis lang sumasakay po sa mga kamartisan. Kaya yan po mga nagbabalita dyan sa SMNI, para rin po yang si Harry Roque makabayan. Sumakay sila doon sa mga vlogger na kung saan nanira daw si PBM at saka mukhang bangag na makabayan, mukhang high daw nung sinabi niya na wala daw nagawa si FRD doon po sa panahon po ni Digong, yung Yolanda time makabayan, marami. Kaya itong pong mga vlogger po ni Digong, umatake agad, lumusob doon sa pabahay makabayan. I think 205,000 yata yon na household na pabahay para doon sa mga biktima po ng Yolanda makabayan. Pumunta sila doon, nag-vlog sila doon, at saka ito po yung sinakyan po ng mga alipores po ni Digong sa SMNI, sila si Vivian Velez, sinakyan lang yan, sila si Harry Roque at marami pang iba, na ito daw si PBM nabangag daw, bakit walang alam? Mukha dang high sa panahon ng makabayan. Ngayon, hindi nila naintindihan. Hindi nila tinabakaban kasi ginchap-chap nila yung interview po ni PBBM. Hindi nila pinakinggan yung sa first po, yung tanong po ng isang reporter makabayan. Gindiretso nila doon po sa mismong sagot ni PBBM na hindi daw yung tatugunan po ni Digong at saka wala pong nagawa yung previous admin, yung Duterte administration makabayan. Kaya siniraan nila si PBBM. Pero, nung binalakan ko yung makabayan, binalakan ko talaga yung mismong original po na interview ni PBBM. So doon ko nalaman na iba pala ang ibig sabihin po ni PBBM na yan po'y iniba mismo ng TAPS Coalition, ng mga vlogger po, ng mga gonggong po ni Digong, at saka doon rin po sa kabilang kampo ng mga sikat-sikat naman sana, pero wala talaga dito puro lang mapanira makabayan. Pero una niyan, ibabakita ko muna sa inyo yung mismong post nila, siniraan nila mismo si PBBM. So ipakita ko muna sa inyo ang kanilang upload makabayan. For more details, let's watch this. You know, we only really started 2 years ago because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. So, now, how long? 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. So, but the plan is there. The funding will be available whenever the schedule requires. It is a good afternoon for coming together to remember the victims of Yolanda.
I have the honor to introduce to you the man who 3 years ago, on November 10, 2 days after Yolanda devastated the country, particularly Regions 8 and 6, this man sent a convoy of medical teams that included 20 doctors, 20 nurses, and 40 relief workers to help in the massive search and rescue operation. Huminto sa pagkauna-una. Nagtataka kami kung anong nangyayari. Akala namin may giyera o kung ano to. Pagkarami-raming vehicles nung basahin ko. Salamat sa Diyos, si Duterte unang dumating sa Leyte. Good evening, Darlene. 205,000 beneficiaries who were victims of Typhoon Yolanda will avail the free house and conditional grant of lot of the government under the Duterte administration. This was the announcement President Rodrigo Duterte made before he ended his speech for the first housing summit of the National Housing Authority he attended under his administration. Okay, so yun nga mga kabayan, yan po ang upload nila na ipinakalat. At I think this is 2 days ago yata yon. At saka gin-viral na mga kabayan. Ginamit yung video na yan mismo nga ng SMNI, lahat na ng mga vlogger, at mga influencers nila. Yan pong sinabi po, yung sinabi ng PBBM na palang siniraan daw itong si Digong na walang nagawa sa panahon po ng Yolanda mga kabayan. For example, dito po sa post po ni Benjun Amora. Ito pong si Benjun Amora mga kabayan, isa rin po itong rabid po ng mga troll po ng mga DDS. Alam naman natin na marami talang troll po ang DDS kasi nga, siyempre, galing rin po ko doon po sa panahon po ni Duterte mga kabayan. So alam na alam ko marami sila mga trolls doon. Itong mga troll po ni Digong, sabi na dito, BBM, watch this and next time when you say something, make sure that you are well informed daw. Okay? So dahil po nanira sa makabayan, babaliktaran natin. Bakit si Ivan? Kasi nga, 'di ba, ulitin ko lang po, binalikan ko mismo yung interview ni BBM. Kasi kung gusto mo sure makaabayan, ano ba talaga yung question nun? Kasi nga, kung pagbabasihan na po natin, yung upload po ng mga mapanirang tao, mga alipors po ni Digong, talagang sabihin mo, di ba? Parang masasabi mo na siguro nakalimutan ni BBM na meron pong nagawa itong si Digong sa panahon po ng Yolanda. Alam ho natin yan. Pero, iba pala ang question ng report ni Makabayan. Ang question niya is about pala sa Maharlika Highway Road kasi nga marami problema mga kabayan, talagang lubak-lubak po yung 'di ba mga Tacloban at saka along the way po yan doon sa Samar, 'di ba yung Maharlika Highway, maraming lubak-lubak talaga yan. So yan po ang ibig sabihin po ni PBM na hindi ho yan natugunan, hindi ho yan nasolusyonan po ng mga previous administration, included po itong si Digong kasi hindi po niya tinapos makabayan. May budget niyan, may project dyan, pero mismong sabi po ni Mayor Alfred Romualdez na hindi ho yun tinapos ni Digong. But before po tayo pupunta doon kay Mayor Makabayan, kay Mayor Romualdez, dito muna tayo po kay PBM. So ito po ang ating ebidensya, isampal natin sa kanila na mali po ang kailang iniisip mga kabayan. For more details, let's watch this. Good afternoon, Mr. President. The people of Samar continues to experience this bad road along National Highway, Maharlika Highway, I'm sorry. Do you have any, at Samar, sir, the bad road in Maharlika Highway? What measures are being done, if there are any, to fast track its rehabilitation work? Well, it's part of our continuing plan for the rehabilitation of what's happened, because even up to now, some of the governors, I was talking to them, some of the other officials, hindi talaga pa tayo nakapag fully recover. Hindi mo natin masasabi nakapag fully recover pa na tayo sa Yolanda. So that's still all those rehabilitation. You know, we only really started 2 years ago, because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. So, now, how 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. So, but the plan is there. The funding will be available whenever the schedule requires it. So, yes, that's what we are doing. Oh, di ba? Yan ang klaro makabayan. Hoy, kayong mga gonggong dito, itong mga DBS na mga vlogger. Ito po mga dito nga pala sa ating mga haters. Dito po sa mga rabid po ng mga viewers natin, ng mga DBS makabayan. Pakisabi po ng inyong vlogger, sila po ay bobo.
Sila po'y gunggong, sila po'y mapanira. Hindi lang inintindi po yung interview, yung question po ng reporter mga kabayan. Ginsplice nila para makita sila doon ng butas na sisiraan nila si PBM. Pero siyempre, marami pong nakabantay sa mga kabayan. Mga pro-admin po ng mga supporter, mga pro-admin po ng mga vlogger. Siyempre, nandito po si Sir Ivan, hindi sila makakalusot mga kabayan. Mga gonggong. Dahil nanira sila, sisiraan ko rin po ang kanilang araw mga kabayan. Bakit si Ivan? May na-discover si Sir Ivan. Nung nandun pa ho sila sa Tacloban mga kabayan, di ba hindi po natuloy ay itong nausog rally? Alam niyo ba, nanghot-hot sila sa kanilang mga viewer mga kabayan, nanghot-hot. Ang title pa mga kabayan, ang title pa nila, sabi nila, Vloggers Forum. Mga kwento sa likod ng hirap na pinagdaanan doon daw sa Tacloban mga kabayan. Vloggers Forum. Pero hindi yan Vloggers Forum mga kabayan. Ano yan? Pangbobodol, panghot-hot na forum mga kabayan. Panghot-hot na forum. Bakit? Nagparinig-parinig sila na wala na silang pera mga kabayan at saka nahirapan na daw makita, wala na daw pera ito pong si Bisdak, wala na daw pera itong si Tropang Bisaya. Saan daw sila makakuha po ng pera, pambili daw ng ticket, pabalik daw sa Manila mga kabayan. Nagparinig pero meron pong nasabi ito pong si Tropang Bisaya mga kabayan na meron talagang nagbigay sa kanila na budget. Ito ang ating ebidensya. Mga kababayan, nagkaisa kaming 4 na vlogger na 4 na kaming naririto. May isa dun sa loob, medyo busy siya. Para pag-usapan lang po natin o namin ang mga naging karanasan namin dito sa Tacloban na hindi ho madali. Totoo ho yan mga kababayan, hindi ho madali. Sa pagpapunta pa lang ho dito, sobrang hirap na ho. Ang gastos, talagang magastos. Yung iba nga dito, yung dalawa, hindi pa nga alam ito kung saan to kukuha ng pamasahe. Yan o, totoo naman yan eh. Itong dalawang itong katabi ko, ito si Tropang Bisaya at saka si Circle of Meet Up. Talagang yung pera kasi ano namin yan eh, talagang sarili namin yan. Although may nagbigay sa amin ng kunting sponsor para sa amin papunta dito, pero talagang kusang loob ang pagpunta namin dito kahit gaano kalayo. This is my first time na makapunta ako dito sa Tacloban dahil po sa Maisog Rally. Isa na rin kasi nung nakaraan nagsalita itong si President BBM na wala daw umanong nagawa itong si former President Duterte dito sa Tacloban. Kaya isa na rin po yan sa siniyasat po namin para po mapakita po sa inyo kung totoo po ang sinabi ni President BBM kasi baka may mabudol na naman dyan, meron na namang maniwala sa kanyang mga sinabi na si former President Duterte walang ginawa sa Tacloban, kaya nagsiyasat po kami. O di ba nang budol sa makabayan? Tas ginamit nila yung statement po ni PBM, mga bubo talaga eh. Na wala dang ginawa, sabi daw ni PBM, na wala dang nagawa si Ipera si Digong doon po sa Tacloban City makabayan. Ulitin ko po, may sinabi ba si PBM na walang nagawa si Digong sa Tacloban Kabayan during Yolanda? Please comment dyan sa baba at babasahin niyan mamaya ni Sir Ivan. Diba sabi ko sa inyo mga bobo? Mga mapanira, magunggong talaga eh. Para lang makapaghutot makabayan. At saka gusto ka na inuto kasi nila ang kanilang mga viewer para po maaway sa kanila, maaway sa mga kababayan at saka para pang ginagamit pa nila yung sinusupil daw sila dyan sa Tacloban kaya hindi daw natuloy yung nausog rally mga kababayan. Di ba? Pamimira talaga eh, makamukhang pira eh. Number 1 dyan, yan pong si KPL, ito pong si Kukoy mga kababayan, yan po number 1 mamimira yan eh. Alam ko yan eh. Bakit? Si Takiro nagsabi sa akin. Di ba? Talagang mukhang pirang gonggong na yan. Diba? Inuuto talaga nila ang kanilang viewer. Manghanaan ng hingi sila doon ng pera makabayan. Kahit hindi na directly na manghingi sila. Pero alam na po ang ibig sabihin ng makabayan. Ngayon, taos-puso daw silang nagpunta dyan sa Tacloban. Hindi naman taos-puso. Sila po sponsored. Sila po binayaran makabayan. Pinadalhan sila ng pera ng kanilang mga viewers. And aside from that, ang TAPS Coalition ang nasa likod po ng kanilang pagpunta dyan. Pupunta kaya sila na walang budget makabayan. Magonggong talaga eh. So ngayon, dahil nanira sa makabayan, dahil nanira sila. So after that, mamaya ipapakita ko sa inyo yung interview po na ni Mayor Alfred Romualdez kasi doon talaga parang sinasampaw sila 1, 2, 3, 4, 5 makabayan. Doon po sa sinabi mismo ni Mayor Alfred kasi mismo po nagsabi si Mayor na hindi sila welcome.
hindi sila welcome mga kabayan. But before that, dahil nga ito pong dalawang mukhang adik na to, ito pong dalawang member organizer po ng TAPS mga kabayan. TAPS Coalition, organizer po ng Nausog Rally. Ito po ay nagpapakaawa, sabi nila hindi na matuloy po ang kanilang rally dyan sa Tacloban City kasi nga yung mga kanilang mga attendees, yung kanila daw mga resource person hindi makapunta diyan po sa Tacloban City dahil po ang Coast Guard, ang Philippine Coast Guard nagbigay po ng advisory na walang barko na pabiyahin makabayan, walang barkong pabiyahin. So dahil po ito sa bagyong Aghon makabayan, kaya sinag-decide sila na hindi po ituloy ang rally diyan po sa Tacloban City. Pero meron silang binanggit po na ibang rally na na idadao sa makabayan. I'm not sure, I think yata yung MADS yata yun, yung MAD. So ngayon, ito po ipapakita ko muna sa inyo. Ipapakita ko muna sa inyo ito pong paawa effect, itong paiyak-iyak effect po ng dalawang gunggong nito, itong TAPS Coalition na mukhang adik makabayan. For more details, let's watch this. Na official statement ang ating mga conveners at mga organizers dito sa Tacloban, and according to them, aside from doon sa mga parang lagi na pangyayari na lagi tayong inaharang, ginagawang public auction, yung lugar na supposed to be pagdadausan natin ng isang malayang pagtitipon, sumabay din po dyan yung sama ng panahon. That is why karamihan din po sa ating mga attendees hindi ho makatawid ng dagat. Dahil ang Coast Guard po nagpalabas na po na advisory na pinagbawalan na hong makabiyahe. So marami po sa ating mga resource person ang hindi ho nakabiyahe. Until now, we are waiting kung ano yung mangyayari within this day or until tomorrow. But aside from that, yung pong mga nangyayari na parang naging normal na kapag tayo ay na-anticipate na magkakaroon ng isang malayang pagpapahayag, na yan naman po ay malinaw na nakasaad at nakasulat sa ating Bill of Rights, parang nagiging nasasanay na po tayo na tuwing magkakaroon tayo ng Maisog Rally, talagang gagawin ng lahat ng pamamaraan para pigilan tayo na huwag magsalita. Dun sa mga nangyari, nakita natin na talagang kahit saan ganapin yung Maisog Rally, ay ginagawa nila ng paraan para mahadlangan. So ito naman, nangyari ulit yung kagaya sa Dumaguete, tinambakan na naman ng mga trucks na very questionable. Bakit? Nakalagay ba yung project na yon, kung rehabilitation man yan or whatsoever, nakalagay ba yan sa programa ng naturang LGU? Kasi kung wala, napakabigat ng pwede natin isampang kaso dahil malinaw yung motibo, yung intention bakit nila hinaharangan. Kasi alam naman natin sa gobyerno, every year gumagawa ng annual budget yan, development plan. So, pasilip natin, silipin natin kung talagang yung bang rehabilitation na yun, sa Dumaguete, ito din sa Tacloban, kung nakalagay ba yan sa development plan. Pero kung wala, it's very clear na yung motibo nila ay hadlangan ang Maisog Rally. Na kung iisipin natin, yung Bill of Rights, yun yung binanggit ng kasama ko kanina, na importante na marinig yung pahayag ng mamamayan. Kasi yun yung tunay na demokrasya ang tinatawag natin. So, what's wrong with Maisog kung paulit-ulit nilang pipigilan yung ginagawa nating rally? Sino lang ho ba ngayon talaga ang totoong nag-uulat ng bayan? Walang iba kundi ang SMNI. Nasaan na po ang ibang mga malalaking media outlets natin? Nananawagan po kami, nasaan ang GMA7? Nasaan ang iba pa? Wala ho kayo dito eh. Kaya lang, dismaya, overkill masyado. Dumadating yung PNP, kala mong merong mga gigirahin. Na kung tutuusin, hindi ito yung kagaya ng mga sinaunang rally na magmamarcha na iba-iba yung mga blatant yung pagbanat sa gobyerno. This is a peaceful rally. Hindi ko na sasabihin anong LGU. Pero nakakasama ng loob na mismong yung mga tauhan ang nagsasabi, Sir, ang sabi po sa amin, kapag bumalik kayo, ipagtabuyan kayo. Pagtabuyan ng Maisog. So, ano yung reason bakit ipagtatabuyan ng Maisog? Na ikaw mismo ang mandato ng local government, yun especially the elected official, ang mandato po ninyo ay galing sa taong bayan. So, kami ang taong bayan, yung pakiusap namin na itong Maisog Rally ay maidaos. Yung ipinangakong 20 pesos na bigas, nasan po yan?
ang ginagawa po nila puro superficial eh. No? Katulad nung may sinasabi, pabababain ng 30 pesos. Naghanap na naman sa 20 pesos per kilo na bigas makaabayan. Pangako daw yun. Lagi ko silang sina-challenge, bigyan nyo ako ng video na sinabi mismo ni PBM na pangako yan, ang 20 pesos per kilo na bigas makaabayan. Mangunggong, bobo pa. Naghanap sa 20 pesos per kilo na bigas dahil hindi sila natuloy po sa rally dyan sa Tacloban Makaabayan. Ang 20 pesos per kilo na bigas ay pinag-astahan. Nakatawa naman. Tapos ngayon nagtanong sila, bakit daw, ano daw ang rason kung bakit hinaharang yung nausog rally Makaabayan. Teka lang, ngayon pa lang ba sila nakaramdam Makaabayan na mismo na silang sinusuka po ng taong bayan? Hindi ba lang ramdaman yan na ayaw po sa kanila ang taong bayan? Kasi lagi lang sinasabi na pre-rally daw yan, peaceful rally, defend the flag. Anong flag? China? Wala dang gagawing masama Makaabayan, pero puro pagmumura. Diba? 3 times nga nangyari Makaabayan sa Davao hanggang sa Cebu City, doon po mismo po sa Dumaguete. Diba? Nagmura pa rin po Makaabayan. Tapos lagi lang sinasabi, pre-rally daw eh. Pre-rally daw. Gonggong. Kasinungalingan ho yan. Kaya ayaw na po ng taong bayan, mismo mga local government unit na ayaw po na ipadaos po yung nausog rally kasi wala po yung pakinabang Makaabayan. Yan po ang malaking rason kung bakit ayaw na po ng mga local governments, ng provincial governments, ito pong nausog rally na magkaroon po ng rally doon po sa kanilang mga lugar Makaabayan. Ayaw nila. Bakit? Unang rason, hindi ba na naisip na yung pong mga governor, yung pong mga mayors, maraming iniisip yung mga kabayan. Maraming iniisip yan kung paano po matugunan yung problema po sa mga estudyante, paano po matugunan po yung mga problema po ng mga drivers, dyan po mismo sa kanilang lugar, mga constituents, at paano po nila mapa-improve po ang mismong kanilang lugar Makaabayan. 'Di ba may malaking problema, may malaking problema rin po ang Leyte tungkol ito sa tubig Makaabayan. Tas dadagdag pa sila. 'Di ba? Kaya nga ayaw po ng local governments kasi walang kwenta po ang kanilang pinag-iingay at hindi po sila nakakatulong. Hindi kasi sila maisa Makaabayan. Bakit? Kasi ang TAPS Coalition funded sila ng mga malaking tao Makaabayan. 'Di ba? Maraming nagsasabi na funded daw sila ng China. Kaya nga kahit na isinusukan na sila ng taong bayan, sige pa rin sila kahit hindi po matuloy ang kanilang rally Makaabayan, bayad na po sila. Pero ang kanilang ginagawa dyan sa kanilang mga rally, kasi kanilang mga interviews dyan sa SMNI, bakit daw SMNI lang daw yung nag-cover sa kanilang Makaabayan? Bakit daw SMNI? Siyempre yung SMNI, sumasakay kasi yan sa mga kamartisan Makaabayan. Di ba nga, SMNI, fake news that matters. Kaya sinakyan sila ng SMNI kasi ang SMNI mismo ay anti-Marcos na Makaabayan. Correct if I'm wrong. Tapos naghanap sila, nasaan daw yung GMA, nasaan daw yung ABS-CBN, yung iba po na mga mainstream media. Siyempre matitino ho yun, ang hindi lang matino dito, yung SMNI. Ngayon, di ba nagreklamo kayo na hindi po natuloy yung rally kasi nga mayroong bagyo, pinigilan kayo doon, ang yung mismo doon sa lugar ng RTR, nilagyan po ng mga heavy equipments. Tapos unang reklamo ninyo kung bakit hindi natuloy po yung mga attendees, pati po yung mga resource person ninyo, sila si Digong, sila si Trixie, si Vic Rodriguez, si Glenn Chong, hindi nakapunta dyan kasi nga wala pong pinalarga po ng mga barko. Alam niyo ba Makaabayan, nabasa ko rin po doon sa mismong post po ng coalition na sinabutahi daw ni Felisa yung Philippine Coast Guard Makaabayan. Sinabihan na hindi daw palargahin yung mga barko. Binigyan daw ng mandato ni Felisa yung Philippine Coast Guard na hindi daw palargahin yung mga barko papunta ng Tacloban Makaabayan. Sabi daw ni Felisa, gonggong, hindi ba sila nanood po ng balita, galing po sa Pag-asa, kahit sa balita Makaabayan tungkol po sa aghon na bagyo. 'Di ba? Devastated nga yung bagyo na 'yan. Bakit naman palargahin, pabiyahin po ng mga barko? Kung ano mangyari Makaabayan, 'di ba? Tas ang sinisisi na dito, ang pinagdudahan ng Makaabayan, si FL na nagsabi sa doon po sa Philippine Coast Guard na hindi daw pabiyahin yung barko papunta doon sa Leyte. Gonggong talaga eh. Ganun po yung mag-isip yung may mga utak tungaw Makaabayan. Utak tungaw at mga gonggong talaga eh. 'Di ba? Tas bakit hindi nila ginamit itong si Quiboloy? 'Di ba si Quiboloy kaya niya magpa-stop Makaabayan, kaya niya magpa-stop ng bagyo.
kaya niya magpa-stop po ng lindol at saka yan traffic mga kabayan, kaya niya magpa-stop. Pero bakit hindi niya napigilan po ang bagyong Aghon? 'Di ba? Pwede niyang sabihin, stop! Stop po ang bagyo. Bakit hindi lang ginamit? Nasaan nga pala si Kibuloy mga kabayan? Hindi lang ginamit si Kibuloy, nakakatawa naman. Okay, so doon po sa post po ni Vivian Villas Makabayan, kasi itong gonggong na to, merong skandal na babae sumakay. Aside pa po ni Harry Roque, aside pa po doon sa nila ni Saz, aside po nila ni Hitad, nila ni Joy Cruz, yung third floor studio, nag-post sila nito, yung maraming sasakyan doon po sa RTR Plaza Makabayan. So ngayon, napakalaman ho natin na meron pala nakaschedule dyan, May 10 pa lang po, may nakaschedule na pala dyan na meron pong roadshow para po sa mga Hibi Equipments Makabayan. May 10 pa lang meron nang nakareserve dyan, roadshow for Hibi Equipments. Kaya before po sa kanang rally Makabayan, kaya pala nandyan na yung mga sasakyan na yan. Kasi parang auction yata, I think auction yata yan, na meron pong mga elite, may mga elite group po ng Tacloban na mga businessman na magpupunta dyan Makabayan kasi nga maghanap sila ng mga heavy equipments para po sa kanilang mga projects or para po sa kanilang mga constructions. Kaya pala nandyan po yung mga heavy equipments na yan. Pero iniba naman kasi Makabayan. Alam nyo ba, aside pa po kay Mayor Alfred, nagpalabas na rin po ng sama ng loob at saka tinira po dito, ito pong Tops Coalition, ito pong mga vlogger po ni Digong, yung mga alipuris po ni Digong, may nagsalita po Makabayan. Ito pong nagangalan na ito pong si Jose ba siya? Jose Fernandez or Jose Fernandez Makabayan, na talagang binakbakan niya ito pong mga mapanirang tao. Kasi nga ang sabi niya, hanapin ko lang Makabayan, mukhang nawala yata. Mukha yatang nanakawan tayo. Nasaan na ba yun? Ito po Makabayan, Jose Fernandez. So ang sabi niya, kasi nga medyo napuno na po, ito si Jose Fernandez, tinignan ko sa Makabayan, content creator pala siya. Content creator siya at saka pro-admin siya na support ng Makabayan na nandyan po mismo sa Tacloban. So siya po'y nagsalita. Kasi hindi na po siya ito nakatiis kasi nga mismo na nga si Basti Duterte, di ba dumating po the other day Makabayan. Nagpunta doon sa Tacloban City. Siyempre pa ganun, siyempre mga nauto pa ng Duterte Makabayan. At sabi niya na sila daw sinopil, hindi pinigilan daw ang kanilang gagawing rally, parang pinigilan po ang kanilang rally para daw hindi malaman ng taong bayan ang mga ginagawa ngayon ng gobyerno. At lalo-lalo na daw itong si PBBM. So ngayon, sumabog na po ang mga taga-Tacloban. Unahin natin po si Jose Fernandez kasi sabi niya Makabayan, first, the reason the flights have been fully booked is that the Tacloban Airport is undergoing shortened operating hours due to necessary runway repairs. 'Di ba inayos po gin-repair po yung runway po ng Tacloban Airport Makabayan, ginspalto. Sabi niya, it is only operating between 6 a.m. to 6 p.m. daily. Even before, flights to and from Tacloban have been in demand given that it is regional and economic hub. The situation has only been exacerbated by the recent bad weather. And the state of our air travel has nothing to do with your failed rally. So wala pong kinalaman yung pagkausog po ng rally Makabayan dahil po yan yung may problema po yung flight. Mahal nga pala yung ticket sa flight nila kasi nga inayos po yung airport sa Tacloban and also kasama rin yan sa bad weather. Kaya wala silang kinalaman kung bakit nakaproblema ang kanang rally Makabayan. Sabi niya, second, why would we support any attempt to insult and humiliate the present administration in our own backyard? The Romualdezes and Marcoses have always had the Taclobanons back. So yan po ay talagang totoong minahal nila ang mga Romualdez, minahal po ng mga Tacloban ang mga Marcos Makabayan. Kaya ayaw lang papayagan po yung grupo na mga insulto po sa kanilang mga minahal, pati po sa kanilang mga ibinuto Makabayan. Sabi dito, while the Dutertes have been an ally to Taclobanons, they should not expect Taclobanons to simply abandon the Romualdezes for them. Third, we will not support any attempt to destabilize the administration. Kasi ang ginawa nila na yung rally Makabayan, wala naman talagang ibang goal yan, wala naman talagang ibang point, kundi pababain lang po sa pwesto itong si PBBM. Diba yan po laging kanilang mga panawagan
pababain na si BBM resign daw. Pati po si Efelisa laging tinitira mga kabayan. Kaya yan po ang rason ngayon na mga taga-Tacloban kung bakit ayaw nilang payagan po ang nausog rally na mag-rally po dyan sa Tacloban. Ayaw nila. Kasi alam na po nila kung ano mangyayari mga kabayan. Sabi ba nito ni Ma'am Josie Fernandez, your napakakuntalos maisog nga rally will not gain any decent following from us because the present administration has been nothing but generous. Totoo yan. Si BBM, kahit anong tira na makakabayan, kahit anong mga pang-alipusta nila, pang-apak nila, iniinsulto si BBM at ginagawan po ng mga paninira na hindi naman po ginawa ni BBM, napakabait pa rin po ni BBM makakabayan. Yan po ang point po ni Ma'am Josie. Sabi ba niya, they have given Tacloban, the entire region, and Waraynons hope that someday we will be free from poverty and have lasting peace. Finally, ito waray na makabayan. Ito dire kami masugot nga susugaron anamon. Honestly, hindi ako makantindi po ng waray makabayan. 'Di ba sinabi ko na ho 'yan? Si Siaban po isa po akong pure na Cebuano. Pero ang aking asawa makabayan isa pong waray. Kaya nga mabait si Siaban eh. Kaya nga mabait si Siaban kasi waray ang asawa eh. Ay akong galitin. Totoo lang makabayan. Ang asawa ko po is from Barogo, Leyte. So siya po ay half Waray, half Bisaya. Kasi ang kanyang papa taga Barogo, ang mama po niya makabayan is taga Palumpon, Leyte. So siya po ay half Waray, half po Bisaya. Si Ivan, pure Bisaya. So nagpatulong ako sa kanya makabayan. So gin-translate ko yung part na yan kasi hindi ko maintindihan eh. So sabi niya, gin-translate niya into Bisaya, pero i-translate ko na po into Tagalog kasi hindi po lahat makatindi makabayan ng Bisaya. So sabi po dito, finally, hindi kami papayag na basta nyo na lang ginaganyan ang binoto at minahal na opisyal dito sa aming lugar. So yan po sabi niya, kahit siguro ang taga Davao ay ayaw rin na ginaganyan ang mga Duterte sa Davao. Totoo naman talaga, 'di ba? Talagang pinutiktahan lang yung mga Duterte makabayan. Kahit konting paninira na sa mga Duterte, talagang sumasabog sila. The same rin po yan. Kapag sisiraan ho ninyo yung Romualdez at yung Marcos, sasabog rin po yung mga Makamarcos. Totoo yan. So sabi pa dito as a second statement, bahala kayong mag-rally ng inyong nausog sa ibang lugar. Pero wag lang dito sa aming lugar sa Tacloban dahil kung matapang kayo, mas matapang rin kami. Totoo yan, matapang talagang mga waray makabayan. Kaya ngayon kong ginagalit ng asawa ko eh. Hello, mami. I love you. Basta, yung magalit makabayan. Amin ang syudad. Amin ang Tacloban. Kaya wag kayong umastang gunggong. Kung ito ang gusto namin. Gunggong, word ko yun eh. Sabi ito, wag nyong dalhin dito ang inyong kasinungalingan na magbibigay lang ng kaguluhan sa lugar namin. Kung matapang kayo, mas matapang kami. Agree ba mga taga-Tacloban? Diba? Kasi nga, puro sila pang panira eh. Diba? Mas sinungaling talaga eh. Lagi na sinasabi na peace rally daw. Peace rally, puro lang pagmumura eh. Sa gustong manawagan na pababain po sa peso si PBM. Yan ba ang peace rally? Yan po ay destabilisasyon po. Effort. Diba? At dapat silang kakasuhan makabayan. Tapos ngayon pa, ang TOPS coalition pa yung magkaso daw sa gobyerno makabayan. Subukan nila. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo. Ito pong interview ang interview po ni Mayor Alfred Dumalos makabayan. Doon po mismo kay Ma'am Rita Gade. 'Di ba alam ho natin po yung YouTube account po ni Ma'am Rita Gade. So doon po sinabi na lahat ni Mayor Alfred kung bakit hindi niya pinayagan yung nausog rally. At sinagot rin po niya kasi narinig niya makabayan at saka nakaabot sa kanya yung tungkol po doon sa paninira po ng grupo po ni Digong tungkol sa pagsagot po ni BBM na wala daw nagawa ang previous admin itong si Digong makabayan. Pero iniba. Dito sasagutin po ni Mayor Alfred at lalong-lalo na binuking na dito si Digong makabayan na meron pong proyekto na hindi po tinapos ni Digong makabayan. For more details, let's watch this. Pagka talagang tinanggap mo yung mga palaaway, yung mga away-away na ganyan, walang pupuntahan yan. And ultimately, tayong talo niyan. At saka pinaka rin dyan, kung makikita mo, katulad niyan, may mga ibang grupo gusto pumunta dito o manggulo. Ang mangyayari, parang some areas in Mindanao, it creates this perception that
Ba't magugulo mga tao doon? Bakit ganyan? So, tourists will not go there. Investors will shy away from your area. So we don't do that, but I welcome, all kinds of help, people that come here that, have good motives, you have to share solutions. You're coming here to share solutions. But I don't welcome people coming here, just to deliver insults and to agitate the people. I don't tolerate that. We have to unite. We have to be more nationalistic and move forward. Because tayo rin masasaktan. Tayo rin mahihirapan dito. Kaya yan naman ang sinasabi ko sa mga Taclobanons na, we always move forward. If there is a mistake or there is something we don't like, it's good to voice it out. It's good to have debates. It's good to come out with issues and then debate on that issue and then move forward. And most importantly, kailangan hindi natin sino-shortcut yung sistema. Kasi pag sino-shortcut mo yung sistema, yung katulad niyan, may nakita kang hindi maganda, tatanggalin mo. Diba? O sasabihin mo, maganda yun. You file the proper charges and then you go through the system. And when you see there is a flaw in the system, then we correct it. That's why we're in government. Then we move now for amendments. See, this is what I think, we have to mature in as Filipinos. There is no Filipino that we should put down or even remove, I disagree with that. I feel that, there is a process that we follow. We are a democratic country. Let's follow that. Okay? Pero tanggapin na natin na hindi natin hilalal ang Diyos. Ang hinalal natin dyan ay tao din. Nagkakamali din yan. Pero imbes na batikusin or tanggalin, tulungan na lang. May naririnig akong katulad yan. Si President Marcos was here naman. Bongbong was here a few days ago. Natatawa ako kasi itong mga media so-called inispin nila na sinabi daw ni Presidente na wala daw na itulong si Duterte pa Yolanda Rehab. Alam mo, sa totoo lang, pati ako nagulat naman dahil yung tanong, iba naman eh. Ang tinatanong talaga nun, yung i-prioritize ba niya yung pag-ayos ng Maharlika Highway. Sa totoo lang, mula nung panahon ni President GMA, problema talaga yung Maharlika Highway na yan. Ilang presidente nang dumaan, hindi talaga maayos ang isang portion, tapos yung isang portion naman masisira. Kaya ang sinabi basically ni President BBM, lahat ng rehabilitation supposedly ng Yolanda, hindi pa naman naayos lahat, mayroon pang natitira. Okay, so he identified that Maharlika Highway as one of them. But malaki ang problema ng Maharlika Highway na yan. Kasi nung kinonstruct nila in the first place, hindi maganda yung location, hindi maganda yung pundasyon, maraming kulang sa drainage. Kaya ang ginagawa nila, they keep rerouting. Lagi nila nire-reroute yung Maharlika Highway. And probably if you look at it, 1/3 of it has already been rerouted. Because when they go around the problem, rather than fixing that road, then they go around. They make another road to go around it. Yun na lang ginagawa doon kasi mahirap talaga yung terrain dyan sa Samar. Marami kasi it's quite liquid, muddy, hindi naman rocky yan na you can say that you'll build a strong foundation. And that I see he was referring to that na ilan talagang wala. Now, syempre, wag naman din tayo masyadong sensitive kasi kung ako magsasalita, totoo naman talaga marami ng presidenteng dumaan na one thing na masasabi ko, mga Taclobanon, happy na si BBM ang presidente. Kasi bakit? Alam nyo, when I was congressman, 1998, modernization ng mga airports, biglang kasama sa Tacloban City Airport yung bill na yun, tapos biglang nawala biglang Bacolod, Iloilo, and I think another one na sinama nila sa development. Pakatapos, after that, nung umupo naman din si President GMA, hindi rin nagawa yan. Hindi rin natapos yan. Hiningi ko nga noong panahon na yun kay President GMA, sabi, ibigay nyo na lang sa City of Tacloban yung airport na yan, kanina na lang magtatapos. So, hindi rin naayos yan.
Pagdating sa President Noynoy, kay President Pinoy, if you remember, yung budget namin para sa airport, biglang napunta sa PDAF. Tinanggal dun sa airport, so hindi na naman natuloy yun. Kung hindi na dadating yung Pope, hindi nga masisemento yung tarmac na buong area na yun. Dumating yung Pope, kaya walang paglalagyan yung Pope. Kaya talagang sinemento nila, minadali nila yun. Pagkatapos, nung dumating naman si President Duterte, dapat 6 years, tapos na rin yan. Hindi rin natapos yan. Ngayon, at least pinangako na ni President BBM, finally matatapos. Di ba? Now, they're saying now that bakit biglang mahal yung mga ticket papunta sa Tacloban? Sabi ko, but the people complaining are definitely not from here because May, as you know, alam mo kasi kailangan malaman mo yung history Diba? This is where Magellan landed, Homonhon Island. Diba? The first mass dyan sa Southern Leyte, ginawa yan dyan sa... Kaya kung titingnan mo, lahat ng barangay dito may piyesta. Tacloban alone has 138 barangays. Lahat ng piyesta na yan halos nasa May. Today, fiesta nga ng San Jose. May fiesta, each barangay has a fiesta. And other than that, there's another fiesta that comprises all the barangays in San Jose. So basically, you have 2 fiestas in one area. Okay, and that's 138 fiestas in May and in June. Okay, be that as it may, na nangyayari yan, maraming umuuwi galing Manila, galing iba-ibang lugar. Kaya talagang ang practice ng mga airlines yan, pag May, June, talagang nagdodoble ang mga flights dito. Hindi naman nila magawa yan kasi under-repair rin yung airport namin. Sa daming landing dito ng mga airplano talaga, every year nire-repair halos na yung runway. Because we're quite congested. In fact, that's why, even 5 years ago, they were already saying that the airport here must be expanded. Kasi the airlines keep saying, we can add more flights. Pwede kami magdagdag ng mga flights. Ang problema, walang paglalagyan ng tao sa departure area at saka sa arrival, masyado maliit. So these are issues So ang akin lang dyan, just like me as a mayor, pag sinabi sa dami-daming mayor dumaan, hanggang ngayon, hindi nagawa ito, hindi nagawa ito, tanggap ko na lang yun. Gagawin ko. Diba? Kaysa naman gawin big deal, gawin away, all that. Ay gali, we have so many problems. Right now, we have a problem with water. I know it's not only us, it's Cebu, Iloilo, many of the big cities have a problem with water. Diba? So, if you want to come to Tacloban, instead of coming with a million criticism, why don't you just come with solutions? And let's work together. And that will even make, our people happy. I support freedom of speech. I support all of that, but I prioritize. If the ones clamoring for an event like that are Taclobanos and they want to use their own facility, why not? I will prioritize it. I admire the president, ignore all this, I would say personal insults and just move forward. Move forward. Alam mo, yan ang problema sa posisyon ng presidente. Mahirap na posisyon ng presidente, mahirap na posisyon city mayor. Kasi yan talaga araw-araw 24/7 ka. It's very difficult, but you have to keep things moving and you have to keep things going. And, so I don't like anyone coming to Tacloban and creating this perception na we are against, not only against the former president or even the vice president or anybody for that matter. Wala ho kaming kalaban dito. At hindi ho kami nakikipag-away na kahit kanino. Kasi hanggang ngayon, talagang nagpapasalamat kami sa lahat ng tumulong sa amin. Pero wag na sana kami isama sa mga politicking. Alam mo, talagang grabe na yung pinagdaanan ng mga tao dito. Lalo na pag dinadalang Yolanda, ginagawa nilang political issue. Napakalungkot talaga. Alam mo, kasi pag nababanggit ang Yolanda, naaalala namin yung mga mahal namin sa buhay na namatay. At binabalik-balikan nila yan. Huwag naman nila gamitin yan. Huwag na nila isama. Yun na nga ang pinakiusap ko kahit noon nung eleksyon, nung tumatakbo si Mar Rojas, tumatakbo niya gano'n. Sabi, huwag niya na isama ang Tacloban. Move on na kami. Move on na kami. Ngayon,
But we welcome everybody. You want to come here to help us and all, but don't bring any fight here to us. You're not welcome. Hindi ho kami ganyan dito. Ayaw namin yan. So that lang ang pakiusap ko na, we'd like, I'd like Tacloban to even be instrumental in uniting everyone. Oh, yan. Galing na po mismo kay Mayor Alfred Romualdez na you are not welcome. Yung mga alipores po ni Digong doon sa Tacloban, kung magrarally lang kayo doon at sa kagawa po ng kaguluhan. Ayaw po. At least napaka-honest po ni Mayor Alfred Makabayan. Di ba? Mismo nang sabi niya, mismo na siya po nagsabi na ayaw po niya ng ganyan. Pero ang tinitira lang Makabayan, si PBBM, si Felisa, at saka si SMR. Yan po. Pero at least talagang hanga ko dito kay Mayor Alfred Makabayan. Napaka-honest talaga eh. Wala naman kasing pakinabang yung rally na yan. Marami nang iniisip po yung mayor, si Mayor Alfred, kung paano po tugunan po yung issue dyan sa Tacloban Makabayan. Dadagdag pa yung Caps Coalition, dadagdag pa yung mga alipuris po ni Digong, si Digong, ang kanyang alipuris sila si Trixie, si Glenchong, si Beck Rodriguez, si Basti, pumunta doon si Basti para po mang-auto Makabayan, pero effect. Hindi po na-auto ang mga taga-Tacloban Makabayan. Ngayon, nasalita na rin po ang grupo po ang mismo si SMR, ang kanyang grupo, nagsalita na dito na wala po silang kinalaman sa nausog po ng rally po ni Digong doon po sa Tacloban Makabayan. For more details, let's watch this. Kaliwas naman sa mga akusasyon, iginit ng kampo ni House Speaker Martin Romualdez na wala silang kinalaman sa naunsyaming maisog peace rally sa Tacloban City nitong weekend. Sa totoo lang, hindi nga rin daw nag-apply ng permit ang mga organizer nito at salib ay nagpasa lang ng notification. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Nanindigan ang kampo ni House Speaker Martin Romualdez na wala silang kinalaman sa hindi natuloy na maisog peace rally sa Tacloban City nitong May 25. Ang naturang aktibidad ay pangungunahan sana ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya't ang kanyang mga taga-suporta umalma ng ito'y maunsyami. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, lokal na pamahalaan ang nakatutok sa issue at may basehan kung bakit ito hindi natuloy taliwas sa mga akusasyon. Siguro malamang sa hindi, naghahanap din sila ng justification bakit hindi marami nakarating. Kasi kung akong tatanungin mo, wala namang kaming kinalaman. Si Speaker, wala namang kinalaman. Ako, wala namang kami ang Tingog Party List, wala namang kinalaman. Nasa purview po ng local government unit ang pag-i-issue ng mga permit. Sila din ang may hawak ng ating mga Freedom Park. In fact, ang provincial government ng Leyte, ang siyang nagmamanage ng RTR Plaza, na siyang, sa pagkakaalam ko, yan sana ang tinatarget nilang venue. Sa ilang post sa social media, iba't ibang issue pa ang naungkat dahil sa nangyari. Pero paglilinaw ni Asidre, iba naman ito sa katotohanan. Base sa information na nakarating sa atin, hindi naman sila nag-apply talaga ng permit eh. Ang ginawa nilang notification sa provincial government ay nagpapasabi lang na gagamit sila ng Freedom Park. Unfortunately, before sa pag-submit nila ng letter of information, ng notification sa provincial government, ay merong na nakapag-submit, may nakapag-book na ho as early as May 10 sa pagkakaalam ko. Meron na nag-apply dun sa roadshow ng mga heavy equipment. Kaya po nakaparada po yun, hindi po pangharang, unfair po. Ang mga sinasabi sa social media na nilagay po yun dun, bagat ang totoo ito'y bahagi ng isang roadshow ng mga heavy equipment. At dun sa airport ay talagang matagal na, ilang linggo na namin inaaray ang presyo ng ticket, ang kakulangan ng ticket. Pero sabi nga nila, kailangan naman itong gawin para tuloy-tuloy naman ang ating pag-improve sa ating paliparan sa Tacloban. Sa ngayon, sa kabila ng mga issue, tiniyak naman ni Asidre na patuloy ang gagawing pagsiserbisyo ng Kamara, alinsunod na rin sa kanilang sinumpaang tungkulin. Okay, so dahil po nausog ang kanilang rally Makabayan doon po sa Tacloban City, abay gumawa kagad sila ng ibang grupo, pinangalanan po na MAD. MAD, sabi na, Marcos Alis Jan. Sila po yung grupo po nila ni Siles Makabayan, ni Ka Eric Siles. At saka pati po yung mga SMNI na mga reporter, SMNI po na mga membro, at saka mga QOGC. Pero nilangaw para po Makabayan. Nangyari po ang kanilang rally
Doon po mismo sa Quezon City yata yun, sa Maynila mga kababayan. Tapos doon lang po sila sa loob po na isang function hall yata yan. Nilangaw mga kababayan. Ang nandun po, yung taga SMNI, ang kanila po mga reporter, pati po yung kanilang mga vlogger mga kababayan. At saka ilan lang doon, mga hindi yata umabot po ng 50, if I'm not mistaken. Parang hindi po umabot ng 50. So nilangaw po ang kanilang rally mga kababayan. Mad daw, mad. Marcos alis dyan daw. Mas gusto ko pa yung isang no comment Yung no comment, alis dyan. Yun dapat po yung pong si Sara makabayan. Dapat si Sara po ang pinresign kasi siya po incompetent. Wala po siyang nagawa doon sa DepEd. Okay, so at saka meron po nangyaring rally. Doon po, I think I'm not sure kung saang lugar makabayan. Nilangaw pa rin po. Hindi umabot po ng 50. Nakatawa naman. Yung rally po, nasabi pa na yung isang kasama na release na makabayan. Sabi niya, si Efelisa pong tinira na doon. Si Efelisa, sabi daw, si Efelisa daw ay hindi daw presidente. Si Efelisa po ang tinira sa kabilang grupo. Doon naman po sa kabilang grupo nila ni Celes, si PBM po ang tinira doon. Puro nilangaw. Bangaw pa nga So anyways makahaban ko, before tayo mag-proceed po sa ibang topic, isalbar natin, nandyan po si Jelen Quezon, Ryan Estino, Bernadette Bachelor from Florida, hi to Eva Narita, nandyan po si John Wick, Nick Tambolero, Bayani Tobias, Anthony Poblete, hi to Bella Chu, nandiyan po si I Am Darl, Simply Tokes Vlog, hi to Jemson, Regen, Jeriel, and Jemboy of Cute Cebu City, greetings from Rodolfo Randarabor of Tansaka, Cavite. Shoutout po sa mga taga Biliran Island. Nandyan po si Ma'am Ana Aurelia, shoutout daw, Palit Gabisay from Hong Kong. Shoutout rin po sa mga taga Apare. Shoutout rin po na nandyan sa Ireland, from the Philippines, galing po from Philippines, Hong Kong to Ireland. Shoutout rin po natin si Evelyn Garcia. And also shoutout po sa mga taga San Miguel, San Isidro Leyte, kay Ma'am Arlene Pianar. Okay. Sa makahaban ko, pag-usapan muna natin po si PBM kasi nga hindi ko to napakita sa last vlog. Kahapon kasi to nangyari na yung plano po ng service of fair napunta kasi doon sa isa Turtle Island makabayan. And also ipakita ko rin po sa inyo yung balita, ang hakbang po na ginawa ni PBM para po doon sa mga naapektuhan po sa bagyong Aghon sa ibang lugar makabayan. Kasi nga I think umabot na yata ng 1.2 or 1.3 million na po yung ibinigay na tulong ng gobyerno natin at saka ni PBM. For more details, let's watch this. Nakisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng pinakabagong 5-star integrated resort sa Quezon City. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang malaking ambag nito sa pagbuo ng trabaho sa ating mga kababayan, maging sa paglago ng turismo sa bansa. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Malaking tulong sa ekonomiya, ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong bukas na integrated resort sa Quezon City, ang Soler Resort North. Mismong ang Pangulo at si First Lady Liza Marcos ang nanguna sa opening ceremony nito. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan ng mga ganitong industriya, mas napapalakas nito ang ekonomiya ng bansa. This industry also expanded into crucial sectors, including hotels, retail centers, movie theaters, and dining establishments. With Soler Resort North hiring more than 4,000 Filipino employees, this will not only boost our economy, but will also empower our people to reach their full potential. Dagdag pa ng punong ehekutibo, patunay lamang ito na nakababawi na ang bansa mula sa dagok ng COVID-19 pagdating sa turismo, lalo't nakapagtala na ng pagtaas ng inbound tourist, dahilan para kailanganin ng mga ganitong uri ng istruktura. Ipinunto pa ni Pangulong Marcos Jr. na magsisilbing daan ng mga ganitong uri ng industriya para mas maipakita pa ang pagiging hospitable ng mga Filipino. This resort features not only first-class amenities but also world-class Filipino talent. Is going further to raise the country's image on the international stage. Beyond the revenues that pour in from leisure activities and tourism, this industry has provided jobs to our people and has contributed to social development. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy na magsisikap ang pamahalaan para mapalakas pa ang hospitality industry sa Pilipinas.
Ang naturang resort at casino ay nagkakahalaga ng $1 billion at kauna-unahang 5-star integrated resort sa Northern Metro Manila at kalapit na probinsya. Mayroon itong 530 na kwarto para sa accommodation, 2,600 na electronic gaming machines, gayon din ang 14 na restaurant at bars. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na natutugunan ang mga pangangailangan ng mga naapektuhan nating kababayan sa pananalasa ng Bagyong Aghon. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Mahigpit na nakabantay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa epekto at pagtugon sa pananalasa ng Bagyong Aghon sa bansa. Sa katunayan, iniulat ni Pangulong Marcos na higit 1 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance ang nipamahagi para sa mga naapektuhan ng Bagyong Aghon. Sa kanyang social media na X, sinabi din ni President Marcos na may nakahandang higit 3 bilyong pisong standby funds at preposition goods at stockpiles. Ito ay para masiguro ang aniyay mas malawak at mabilis na pagtulong sa mga Pilipinong apektado ng bagyo. Pagitiyak pa ng Pangulo, asahan ang patuloy na pagsuporta ng mga government agency sa bawat komunidad at pagtiyak sa maayos at ligtas na kalagayan ng ating mga kababayan. Una nang inatasan ni Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan, emergency services at mga ahensya ng gobyerno na magbantay at agad umaksyon sa epekto ng bagyo sa bansa. Hinimok din ni President Marcos ang publiko na manatiling alerto ngayong may bagyo. Bilin pa ng Pangulo, gawing prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng lahat. Gaya ng pagtitiyak na may sapat na mga pagkain at non-food items. Gayon din ang health services at evacuation centers sa mga apektadong komunidad. Hiling din ni Pangulong Marcos na bantayan ang isa't isa ngayong may kalamidad, lalo na ang mga vulnerable sector tulad ng mga matatanda, bata, may kapansanan at iba pa. Nakarating hanggang sa Turtle Islands na pinakadulong isla sa Timog Kanluran ng Pilipinas ang mga serbisyo at ayuda ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Matapos ang matagumpay na paglulunsad ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa probinsya ng Tawi-Tawi, tinawid naman ng administrasyon ang Turtle Islands na pinakadulong isla ng Pilipinas sa Timog Kanluran. Hatid sa BPSF Caravan sa lugar ang iba't ibang ayuda, tulong medikal at mga pagkain para sa nasa 1,500 pamilya roon. Ang DSWD naghandog din ng 10,000 pisong financial assistance para sa bawat benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Dahil sa dami ng mga ayudang naihandog dito, lubos naman ang pasalamat sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga residente, gayon din ng lokal na pamahalaan. Maraming salamat talaga kay Bongbong Marcos, ang aming Pangulo, na malaking naitulong niya sa amin dito at nakatanggap kami ng 10,000. Kami po, in behalf of our Honorable Mayor Haji Muhammad Faisal H. Jamalo ng Municipality of Turtle Islands, na labis na nagpapasalamat sa Bagong Pilipinas Serbisyong Fair, lalong-lalo na po sa ating Presidente, sa ating Speaker at sa DSWD. So far po ma'am, sa lahat po ng mga tulong na meron pong napunta dito, na nakarating dito sa ating lugar, ito po yung kauna-unahang tulong na pinakamalaking amount. Ang pagbisita ng BPSF Caravan sa Turtle Islands ay bahagi ng pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang maiiwan sa ilalim ng kanyang administrasyon dahil aabutin ng pamahalaan kahit ang pinakamalalayong mga isla sa bansa. Bahagi ng Tawi-Tawi ang Turtle Islands. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa mga susunod na araw at linggo, darayuhin din nila ang iba pang panig ng bansa para sa paglulunsad ng BPSF Caravan. Almost 100 members of the 19th Congress ay present. Miski naka-adjourn tayo ng CNADA para makita natin ang magandang implementasyon ng itong programa ng lahat ng departamento at ahensya. Kaya naging saksi po kami dito sa magandang sinasabing implementasyon. Saan mang sulok ng Pilipinas, pagtitiyak ng administrasyon, sisikapin nilang dayuhin para sa mas magandang buhay ng ating mga kababayan. Marcos Admin ang nakagawa niya makabayan.
Di ba? Marcos eh. Kahit saang lugar mga kababayan, kasulok-sulukan man ng Pilipinas, pupuntahan ho yan ng Marcos admin para po makapagbigay po ng tulong mga kababayan. Sinabi na mismo sa isang nabigyan po ng tulong, beneficiaries, na first time nilang nakatanggap po ng ganun kalaki mga kababayan. Saka first time po may pumunta doon na isang presidente. Okay? Marcos eh. So anyways, meron rin pong good news mga kababayan. Ito po ay para po sa mga senior citizen. Kasi nga, naalala ho natin, diba meron pong panukala mga kababayan na Universal Social Pension po para po sa mga senior citizen nakapasa na po mismo sa Kamara mga kababayan. Third and final reading, pumasa na po sa Kamara. Pero siyempre, pupunta pa ho yan sa Senado mga kababayan. Siyempre mag-decide dyan ang grupo po nila ni Chess Escudero. Not Chess, siyempre yung hopefully mga kababayan makapasa ho yan. Pero fingers crossed, kilala ho natin si Chess Escudero. At para po sa balita niya mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo. Ito po ay good news po para po sa mga senior citizen. For more details, let's watch this. Patuloy pa rin ang pagsusulong ng pamahalaan ng mga programang angkop sa ating mga kababayang senior citizen. Kabilang na dyan ang Universal Social Pension na naaprubahan ng Kamara. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Kahit senior citizen na, todo kayod pa rin si Aling Pilar dahil sa dami ng iniinom niyang gamot. Para makatulong sa gastusin, hiling niya sana'y magkaroon na rin ng pensyon ang lahat ng senior citizen sa bansa at hindi na lang ang tinatawag na poorest of the poor. Yung asawa ko may sakit din, diabetes, high blood, sakit sa puso, lahat. Ako din ganun din. Kaya kailangan namin magkaroon ng pagkakitaan. At saka sana magkaroon ng pensyon kasi kahirap din ng pambiling gamot, wala. Mas malapit na sa katotohanan ang hiling ni Aling Pilar dahil sa Kamara, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 10423 o panukalang paghatid ng Universal Social Pension sa lahat ng senior citizen sa bansa. Sa ilalim nito, mananatili pa rin ang 1,000 pisong buwanang pensyon na natatanggap ng indigent senior citizens pero mabibigyan na rin ang iba pang seniors sa bansa ng nasa 500 pesos monthly stipend naman at maaari pa itong tumaas. Ayon kay United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay, isa itong tagumpay para sa mga senior citizen. Malaking tulong din, maski 500 lang, makakatulong na rin. 500 muna sa mga hindi nagre-receive. Pero yung 4 million, 1,000 na kasi batas na yun eh. Pero itong 7 million na papasok pa lang, ito mag-uumpisa muna ng 500 with a provision na yearly tataasan. Ang iba't ibang senior citizen group lubos din ang pasasalamat sa pagpasa ng panukalang ito. Ito ay tagumpay hindi lang ni Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay, hindi lang ang mga senior citizens, kundi ito ay tagumpay ng mga kabataan ngayon na darating ang panahon sila ay magiging senior citizen. Panawagan naman ng National Commission of Senior Citizens sana'y magtuloy-tuloy na rin ang pag-usad ng Universal Social Pension Bill sa Senado at Malacanang. Actually, lahat ng seniors ay tuwang-tuwa. We're very happy, we're celebrating. Ngunit this is a glass half full. Kasi kailangan dumaan pa sa Senado kaya we are hopeful na sana mapadali ito ng Senado. Bukod sa Universal Social Pension Bill, pasado na rin ang mga sumusunod na panukala para rin sa kapakanan ng mga senior citizen. Para sa mga kongresista, mahalagang sektor ng lipunan ang mga senior citizen, kaya't patuloy ang pagsusulong nila ng kanilang kapakanan. So, ipareho natin si Senator Chess Macabayan. Sana ipasa po yung batas na yan kasi napaka-importante at saka talagang malaking tulong ho yan sa ating mga kababayan pong mga senior citizen. So pag-usapan na po natin si Chess Macabayan. But before that, share natin. Nandiyan po si Othello Lim Diesto, kasama rin po natin si Sir Nim Lagaso, Helen Martinez, nandiyan po si Charles Giraldo, Gisilda Langbat, Ruben Basinga Salindong, nandiyan po si Sarah Brightman Vlog, Heights Aurora David, kasama rin po natin si Dave Gamer 101, nandiyan po si Luzana Nerpio, Edmundo Liabres, nandiyan po si Flaviana Avila, Laija Givi, Chet Salabet, Remigio Agustin, Estrel Tungpalan. Nandiyan po si Dale Daryagan, Ronaldo Reyes, and hi to Carlo Estrada. Okay, so nga mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo yung balita na kung saan iginiit kasi dito
ni Senator Chis Escudero na hindi daw dahil sa PDLX kaya pinalitan yung pong si Senator Sober mga kabayan, hindi daw sa PDLX. So mamaya ilalabas po natin ating opinion. Tsaka dito rin po sa ibang mga punukala mga kabayan na nakapasa na po dyan dyan po sa kamera na sa tingin po dito na isang analyst na may miligro rin po na hindi makapasa dito po sa paumuno po ni Senator Chis Escudero dyan po sa Senado. So for more details, let's watch this. Nilinaw ni Senate President Francis Chis Escudero ang ilang isyong iniuugnay sa pagkakaalis sa pwesto ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sinagot ni Senate President Francis Chis Escudero ang mga haka-hakang baka ang dahilan ng palitan ng liderato ay ang mga pagdinig sa umano'y PDLX na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa. Hindi, gaya ng sinabi ko, kung yun ang dahilan, ba't bumoto at sumuporta sa pagbabago si Senator Bato? At gaya na rin ang sinabi ko kay Senator Bato nung nag-usap kami, kung yun ang dahilan, bakit pa kami magpapalit ng Senate President? Siya na lang dapat yung pinalitan. Unfair kay Senator Bato yung mga akusasyon na yun ang dahilan at yun ang punot dulo ng lahat ng to. Lumutang din ang usapin na dahil daw sa naging debate kung papayagan si Senator Bong Revilla na dumalo sa plenary session virtually sa gitna ng pagkakaroon nito ng injury. Just want to let you to inform the body, hindi po tayo nagpapaawa dito, This is just a mere parang consideration. Sino ba namang gustong umabsent dito? That's why I want to be online. It's okay, Mr. President, kahit na mabulok yung paa dito, no problem. Para sa bayan. Mr. President, we abide by the rules and Yes. it actually says very clearly that bedridden is a category that applies. No, it's not in our rules, madam. The rules is very explicit. We only amended the rules for online sessions for COVID infected individuals or those that have contagious diseases, COVID, TB, Ebola. Pagkaganyan, pwede yan online or is bedridden. Pero sagot dyan ni Escudero, Tingnan nyo na lamang yung mga bumoto at sumuporta kaugnay ng pagbabago sa liderato. Hindi common denominator yun Si Senator Joel Villanueva, sumuporta. Tingnan nyo na lamang yung listahan ng mga bumoto at sumuporta at yun ang sasagot mismo sa anumang katanungan kung bakit nga ba. Bukas naman si Escudero sa posibilidad na lumapit sa grupo nila dating Senate President Juan Miguel Zubiri para magkausap ang dalawang panig. Pero paglilinaw ni Escudero, hindi niya iniiwasan ang grupo nila Zubiri. Kung na-miss ko sila o na-miss nila ako, madali naman mag-textan din. Dahil hindi naman kami magkaaway, wala ako nakikitang rason para hindi kami maging maayos ang relasyon. Bagaman magkaiba ang pananaw namin sa ilang mga bagay. Medyo hihirapan yung administration na itawid yung kanilang legislative agenda with Senator Francis Escudero around. Mahihirapan umanong makapasa ang ilang mahalagang panukalang batas ng Marcos administration sa Senado sa ilalim ng liderato ni Senator Francis Escudero. Ayon sa political analyst na si Dr. Froilan Calilong, may reserbasyon ng bagong Senate President pagdating sa usapin ng pagbabago o pag-amyenda sa konstitusyon. Ang posisyon anya na ito ni SP Escudero ay may implikasyon sa magiging priority measures ng Senado. Pero yung paglalatag ng mismong agenda, medyo may kumpas pa rin dyan yung Senate President kung ito ay ikukonsidera niya bilang isang priority measure or hindi. Pero at the end of the day, again, it's how many numbers do we have in support of the Chacha. Dagdag ni Calilong, hindi lang economic chacha ang nanganganib na bumagal ang pagpapasa, kundi ang ilan pang controversial na panukalang batas. Maaring magkaroon ng pagbagal doon sa mga controversial issues at mga legislative agenda na kinikilala ng administration bilang priority. Pero tingin ko rin naman magkakaroon din naman ng mas mabilis na dispensation ng mga decision tsaka ng mga legislative processes, especially naman doon sa mga legislative measure na hindi ganoon ka-technical or hindi ganoon ka-controversial.
Paliwanag naman ni SP Escudero, wala naman siyang problema sa isinusulong na pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Ang nais lamang anya niya ay maipresenta o maidetalye itong mabuti sa publiko. Wala akong problema sa anumang uri ng pagpapalit. Basta sabihin lang natin sa taong bayan, ano ba talaga yun? At yun din ang iniintay kong kasagutan at nais kong malaman. Dahil yung economic provisions, may mga batas tayo kaugnay na niyan. At yung pinakamabigat na o malaki, pending sa Supreme Court. Pag nagdesisyon ng Korte Suprema, hindi na rin naman problema yun eh. Ayon sa Senate Leader, ito ang isa sa mga pag-uusapan nila ni House Speaker Martin Romualdez. Magkaiba man anya ang pananaw ng Kamara at Senado, hindi ito dahilan upang magbangayan ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Ngayon, halatang halata makabayan na ayaw po niya sa economic provision. Yung amidahan po, yung Chacha Makabayan economic provision na kung saan ito po yung gusto po ni PBM na yung economic provision lang po yung amidahan. Nakapasa na ho yan sa Kamara. Pero yan po'y mamimiligro dyan po sa Senado Makabayan. Doon pa lang po, di ba, ang explanation niya, parang ayaw na talaga sa economic Chacha Makabayan, which is majority po ng taong bayan gusto na po na paamendahan po yung konstitusyon, yung economic Chacha. Pero dito mamiligro talaga kay Chess Makabayan eh. Ang daming mamiligro po ng mga panukala dito kay Chess. So totoo lang, marami talaga eh. Pero ngayon Makabayan, dahil po sa inamin ni Chess, sabi niya, iginit niya na wala dang kinalaman yung PDLX, kaya po daw pinalitan itong si Subere. Wala rin po dang kinalaman yung bangayan po ni Bong Revilla, kaya pinalitan po itong si Subere. So ngayon, alam nyo ba, na bumalik po, nag-backtrack po yung mga Makamarcos, yung mga supporters po ng administration. Bakit ba talaga pinalitan itong si Chess? So marami pong naglaro ngayon sa kaisipan po ng taong bayan Makabayan. Binalikan ko po. Kailan ba nag-start yung hearing po ni GOO, ni Mayor Alice Go Makabayan at ng Pogo? That is May 7. Tignan nyo, di ba? That is May 7. Yan po ang pinaka-first na nagkaroon dito ng hearing kay Mayor Alice Go, kasama rin po yung Pogo Makabayan. Ito pong si Chess Escudero, hindi pa po siya Senate President. Hanggang nagkaroon po ng follow-up, ginisa po itong si Mayor Alice Go. So yung time ng Makabayan na pinalitan na po itong si Subere May 20. So ngayon, maraming nag-iisip, hindi kaya dahil po dito sa issue po ni Alice Go Makabayan, kaya minadali nila na pinalitan kaagad ito pong si Subere dahil naipit na ngayon ito pong si Mayor Alice Go at makanta dito itong si Digong. Kaya pinotektahan kaagad ni Subere ito pong si Digong kasi alam mo natin siya po'y maka-DDS Makabayan. At saka majority po doon sa bumoto po na tatanggalin po sa peso yung si Subere ay maka-DDS lahat Makabayan. Malamang 95% dahil po dito sa issue po ni Alice Go. Correct if I'm wrong. Diba? Yan po aking analysis Makabayan, di ba? So anyways, siya nga pala, before mag-proceed po sa isang video na ipapakita ko sa inyo, i-share natin, nandiyan po si Zen Armende Cabarles, nandiyan po si Ding Dong, and hi to Cesar Belches. Makabayan ko, ipapakita ko sa inyo, kasi nga yung mismong kapatid po ni Mayor Alice Go, na yung si Sheila Leal Go Makabayan, inamin niya at talagang ibinulgar niya dito na ito pong si Mayor Alice Go ay isang pure Chinese. At para maintindihan po natin, ipakita ko muna sa inyo yung interview po ni yung pagbulgar po ni Sheila Leal Makabayan. For more details, let's watch this. Imbis na malinawan, mas dumami palalo ang tanong tungkol sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa muling pagharap niya sa Joint Committee hearing ng Senado hinggil sa ilegal na operasyon ng Pogo sa Tarlac. Sa pagdinig, inusisa ng mga senador ang mga detalye sa birth certificate ni Mayor Alice. Sa pagbusisi kasi ng mga senador, nadiskubring may dalawa pa siyang kapatid sa amang si Angelito Go at inang si Amelia Leal. Natanong tuloy kung bakit ngayon lang ito inamin ng alkalde. Katwira naman ng alkalde na ayaw lang umano niya madamay pa ang kanyang mga kapatid. Dito lalong naintriga ang mga senador sa birth certificate kasi nila ng mga sinasabing kapatid ni Mayor Alice. Nakasaad sa papel, nakasal ang kanilang mga magulang, taliwas sa unang pahayag ng alkalde na anak siya sa labas na kasambahay ng kanyang ama, ang ina na hindi na niya nakita paglaki. Pero ang nakapagtataka, magkakaiba ang nakarehistrong petsa ng kasal ng kanilang mga magulang. Dahil sa mga hindi nagtutugma ng mga sagot ni Mayor Alice Go, lalong lumakas ang hinala ng mga senador
Tingin nila na posibleng hindi talaga totoo ang mga sinasabing mga magulang ng alkalde. Matatanda ang una ng sinabi ni Mayor Alice na ang kanyang tatay mismo ang nagparehistro sa birth certificate niya. Ito raw mismo ang naglagay sa mga personal na detalye ni Mayor Alice Guo. Pero base sa fact-finding ng Philippine Statistic Authority, walang birth o kahit marriage record ang mga di umano'y magdulang ng alkalde. Sa kabila ng mga questionabling detalye sa pagkatao niya, iginiit ng kampo ni Mayor Alice Guo na hindi totoo ang mga aligasyon laban sa kanya at wala raw silang dapat na patunayan. Samantala ngayong araw, nagsalita na ang kapatid ni Mayor Alice Guo na si Sheila Leal Guo na idinaan niya sa isang kilalang social media personality upang ikwento ang tunay na pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ito ang kanyang matinding revelasyon. Panuurin ang nakakakilabot sa likod ng maamong mukha ni Mayor Alice Guo. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ako nga pala ang kapatid ni Alice Guo na mayor ng Bamban. 我是爱丽做的姐姐. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Guizhou, China. Ang Guizhou ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung merong Yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiskarte ang tatay namin. Doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga pogo. Kaya yumaman din kami, kaso sa maling paraan. Noong 2018, lumapit ang Chinese government sa triad at meron silang pinag-usapan. Sa gitna ito ng tensyon sa West Philippine Sea. Sabi ng gobyerno, what if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espiya sa Pilipinas, pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli. Dito na papasok ang triad. Aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst at magkabukingan. Kapalit daw nito ay magpapagawa ng isang malaking pogo hub sa bayan na hahawakan ng sleeper agent o spy. Bahala na ang triad kung ano ang gusto nilang gawin sa Pogo Hub. Isa pang kondisyon ay dapat sila din ang mag-finance ng operasyon. Ang training ng spy ay sagot ng gobyerno ng China dahil wala rin namang kakayahan mag-train ang mga triad members. MSS ang mamamahala dito. Ang MSS ay ang Chinese counterpart ng CIA sa US. Ewan ko naman sa tatay namin at kami ang vinolunteer. At dito nagsimula ang training namin ni Ate Alice. Sinama ako sa training as a backup just in case may mangyari kay ate. 2 years din kami nag-training. Ang hirap maging espiya. Pero ang pinaka-challenge namin ay ang mag-aral ng Tagalog. Pansin nyo din sa hearing, may punto si Ate Alice at basic Tagalog words lang ang gamit. Kasi nga Mandarin talaga ang native language namin. Hindi rin okay ang backstory namin ni Ate Alice. Wala masyadong eksplanasyon sa mga nawawalang taon namin bago dumating ng Pilipinas. Sabi nila, wag na daw pansinin masyado. Madali namang mauto ang mga Pilipino. Pera lang ang katapat. 2020 pinadala si Ate Alice sa Bamban. At dito na nila plinano na maging mayor si Ate sa Bamban. Isang maliit lang na munisipyo para di halata ng Philippine government. Nakapag-register din siya as a voter at nakapasa din sa COMELEC checking as a mayor candidate. Akalain mo yun, pera lang talagang katapat. And the rest of the story ay alam niyo na. Nanalo si Ate bilang mayor. Nakapagpagawa siya ng malaking pogo site at pati ang mga pogo workers ay ginawan din nila ng peking passport at birth certificate. Marami ring natutunan si Ate Alice sa Philippine government, lalo na sa emergency response nila in case may aatake. Lalo na din ang mga plano sa West Philippine Sea. Yun nga lang, na-raid ang pogo site na ito at na-trace kay ate. Magaling din si Ate Alice at nalulusutan niya ang mga tanong. Ang nakakatawa dito, kung sa ibang bansa ito, bitay ang katapat ng espionage. Pero dito sa Pinas, parang circus lang, nakakatawa. Kaya nakikiride na lang din ng Chinese government sa circus na ito. Ginawa ng madramang backstory si ate, na sa farm lumaki at anak ng katulong. Kasi mahilig sa mga gantong story ang Pilipino. Nakakaaliw. At hanggang ngayon ay di pa rin inaaresto si Ate Alice. Kamote talaga ang Pilipinas. Pero kausap ko siya last week. Sabi niya, nagustuhan na daw niyang tumira sa Pilipinas.
Ayaw na daw niya maging spy. Pipiliin niya daw ang Pilipinas. Sabi ko naman, papatayin siya ng triad or ng MSS kung malaman nila ito. Di ko na rin alam kung ano nangyari, kung sinabi niya ba o hindi. Di ko rin alam kung isang propaganda ang sinabi niya sa akin at ito din ang next niyang sasabihin sa media. Ang alam ko lang, ilang araw ko na siyang di nakakausap. Baka napatay na siya ng MSS or triad dahil pinili niya ang Pilipinas. No comment on the treatment pero papatunayan namin na Pilipino si Mayor Alice Go. Meron siyang birth certificate. Yung sinabi niya totoo, yung nanay niya ay kasambahay. Tignan niyo yung birth certificate, nakalagay occupation ng kanyang nanay doon, a housekeeper. Meron siyang Filipino passport, wala na siya ibang passport. So now, the burden of proof transfers to the accuser. Napatunayan nila na peke yung mga hawak naming dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na-renew. Wala ho ibang kinikilalang bansa si Mayor Go, kundi Pilipinas lang. Ayaw nga niya magsalita ng dahil kahit anong pilit sa kanya, dahil ang mother tongue niya ay Tagalog. Sir, bakit hindi raw mahanap yung birth certificate ng parents? Ng nanay in particular? Hindi, yun na yung hindi siya involved doon sa pagkuha ng kanyang birth certificate. Ang nakita niya, yun na yung inabutan niya. At yun yung sinagot niya. Buong tapang sinagot ni Mayor. Lahat ng tanong ng mga senador. Kita niyo naman lahat na binuhos kay Mayor pero hindi natinag si Mayor. Sabi niya talaga na Pilipino ako. At wala akong ibang bansa. Saan niyo ako i-deport? Diba? Pilipinas lang. Ito lang. At hindi niya iiwanan yung Bamban Tarlac. Yun lang po. Maraming salamat. Mayor, you confirm? Iwanan mo Bamban? Hindi ko po iwanan ng Bamban at ako po ay isang Filipino. Oh, yun lang po. At lalo-lalo na po hindi po ako spy. Okay. Ulitin mo. Sinabi mo. Ako po ay isang Filipino at hindi po ako spy. So ngayon mga kababayan, kinumpirma na ho mismo ng kapatid ni Mayor Alice Go, yung si Sheila, na itong si Mayor Alice ay pure Chinese at saka talagang spy mga kababayan. Spy, but not just spy, ito ang malaking babangkain po ng gobyerno ng Pilipinas. Ang triad mga kababayan. Diba doon po sa mga kilala ng triad na grupo? Delikado po na grupo yung mga kababayan. Totoo yan. Malaking grupo yung triad. Ang iba kasi international yung mga kababayan. Naglipaan na sa ibang lugar. At saka talagang napakadelikado pong banggain po yung triad. Kaya siguro nag-decide kaagad, since nalaman na po dito ng mga senador ni Gatchalian, nalaman na po ni Senator Risa Hontiveros na tungkol dito po sa sinabi po ng kapatid mismo ni Mayor Alice Go, magkakaroon sila ng hearing executive session mga kababayan. Kapag executive session, sila na po doon sa loob at hindi po yan malalaman po ng mainstream media at ng ibang tao kasi hindi yan public po kapag executive session. Bakit? Napaka-sensitibo po ang babanggain po ng gobyerno mga kababayan at napaka-delikado rin po. Kaya nga sigurong decide sila na executive session na lang po yan. So anyways, good luck lang po dito sa hearing na yan. Sana ma-resolve mga kababayan at talagang dapat malaman po natin ang totoong nangyari. Kasi nga mismo na nga ang kapatid po ni Mayor Alice Go na ito pong si Mayor Alice Go ay isa pong Chinese pure at isa po siyang spy mga kababayan. Okay? So anyways, any comments, suggestion, or reaction po sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin ho niyan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan po ang ating mga nakalap na balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po, naway lagi mo akong gabayan sa aking buhay. Sa patnubay mo, hindi ako matatakot sa anuman. Dahil kaya mong lutasin ang lahat ng paghihirap para sa akin. Naway bigyan mo po ako ng daan at pawiin ang stress at pasanin sa aking buhay. Mangyaring gawing malapit palagi ang aking puso sa iyo at huwag lumayo sa iyo. Bigyan mo po sana ako ng pusong puno ng pag-asa para sa iyo. Ikaw lang ang lagi naming maaasahan, ikaw ang aking suporta at kalasag. Pinasasalamatan kita at pinupuri ka magpakailanman. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. Tulong